Jaiho! Si Jaiho talaga kayo. Ay, naku, nandyan na pala kayo. Magandang araw. Naku, eto na nga. Siyempre, kagaya ng lagi kong pinapangako sa inyo, hindi ba? Bubusugin ko ang araw ninyo ng ngiti, kaalaman, kasayahan, at masasarap na pagkain. O, hindi ba? Kaya naman, ang aking kusina ay welcome na welcome kayo. Feel at home. Parang kusina nyo na rin yan, okay? Welcome sa pinakamasayang kusina dito sa buong Pilipinas, ang Kusina ni Mamang! Pakiwalis. Aga pa. Sige ba yan? Joke. Tumayan sa to. Pagkatingin mo, mama. Sa'yo mo na isang walis. Ito mo muna. Tara. Ito may mga ano. Tagal mga. Saan mo kayo? Birthday pa. Ano pa? O yan, linis. Ang galing ng versus ah. Walis. Subok. Kahit munti. Yan. Luto ni Mamang, no? Kaya nga. Gutom na ako. Excited na ako. Talaga ba? Sana may ano? Sana may sabaw? Sana may kanin. May kanin. Bilisan nyo na. Bilisan nyo. Kaya kailangan mong talagang yung... Guys, let's get it. Si Mamang! Si Mamang! Nako, andito ang versus! Kumusta kayo? Teka muna, nasan ba si Jaiho? Bakit kayo naglilinis? Ayun nga po, Mamang. Pinakiusapan niya po kasi kami today na tulungan po kayo. Nagmamadali nga po siya kanina eh. Ganun ba? Talaga yan si Jaiho kahit kailan. Nakakalimutan na talaga yung katagang palabra de honor. Palabra de honor. Oo. Alam nyo kasi dito sa kusina ni Mamang, hindi lang yung traditional way ng pagluluto ang binabalik-balikan namin. Pati na rin yung ating mga kaugaliang Pilipino. Oo. Naku, kailang. Ito, kagaya nito, pinamana sa akin ito ng Lola Sima. Iisa-isayin ko sa inyo to. Ha? Oh. Halimbawa, itong palabra de honor nga. Palabra? Isang salita. Dapat pagka tayo halimbawa ay magbibitaw ng pangako, di ba? Dapat tinutupad natin yan. Yan, ang palabra de honor. Ha? Tapos siyempre, tayo mga Pilipino ay talaga ng mga likas na marespetong mga tao. Yes. Di ba? Pinalaki tayo ng ganyan ng mga ating mga magulang, di ba? At siyempre, Pakikisama. ang pakikisama, lalong-lalo na sa ating kapaligiran, sa ating hanap buhay. Kahit anong husay mo, kung wala ka nito, hindi ka rin tatagal. Yes. Diba? Sa pamilya. Kasi hindi pwedeng isa lang ang masusunod, hindi pwedeng isa lang ang laging... Dapat lagi natin pakikinggan ang ng bawat isa or makikisama tayo ng maayos. Hindi ba? Tama yun. Para maging masaya lang tayo araw-araw. At syempre, nandyan dito... Filipino. Hindi naman lahat lagi, di ba? Meron din tayong mga, alam mo mga, kung tawag nila ay ating mga flaws, di ba? Hindi lang tayo laging perpekto. Di ba? Lalong-lalo sa trabaho natin dito sa showbiz. Pag galit ang isa, prak! Award po. Ano na yan? Domino effect na yan. At saka, yun nga, karugtong ito ang respeto. Respetuhin natin yung oras ng ibang tao. Di ba? Yes. Pakak! Kung si Lola Simang, alam niyo naman yan. Bayanihan. Likaha din tayo mga matulungin. Di ba tayo mga Pilipino? Misa nga kahit na alam mo yung hindi naman sapat yung kinikita, hindi naman sapat yung tamang-tama lang sa pamilya, pero gustong-gusto nating makatulong din talaga sa ating mga kapwa. Di ba? Tayo yan eh. Tayo yung mga Pilipino ganyan. Di ba? Ano to? Ningas Kugon. Narinig ko yun sa tatay ko. Ano yun? Yan po yung sa simula lang magaling. Yan po ba yun? Sa simula lang. Sa simula lang nagsisipag, bumikilos, pagka wala na. Lalong-lalo na rin sa inyo, di ba? Kayo yung nagsisimula pa lang. So, dapat, the more na nagsisimula kayo, the more na pinapainit ninyo yung inyong mga talento.
para manatili kayong naglilingas. Remember, marami tayong kakompetisyon, kaya dapat lagi tayo may mga bagong papakita sa kanila, hindi ba? Ano ba yung ma-offer nyo na iba doon sa mga boy group na tinatawag natin ngayon, di ba? Dapat lagi kayo may gano'n, tapos huwag kayong lagi sa simula lang, kailangan lagi kayo excited, lagi kayong ganyan, init, palaban, boom, diba? Diba? Hoy, bigyan naman, papakitaan nyo ako ng mga damoves nyo dyan. Hala na, Mahihain? Naku, pero parang mas nahihiya po si Jurel. Hindi ko kaya. Parang nahihiya ako. Parang nahihiya ako. Pero parang hindi mo patalo po ng hiya si Kit. Nahihiya ako eh. Nahihain, di ba? Lahat nahihain, ha? Ay, nahihiya talaga ako. Hindi, parang nakakahiya naman. Ay, Pero sobrang naiya po ako yung ano po. Lahat kayo mahihiyain, ha? ayoko na nga eh. Sa inyo, ha? Ayoko mamang, hindi ako mahihain talaga po. Ito talaga, Kayong walis mo. Si mama. Mahihain? Paano? Sige nga, gayahin nyo nga yan. Diba? Ang tawag dyan sa step na yan, pasingaw step. Pasingaw step. Ay, nagbabibrate. Sorry, nag-message. Sige talaga. Gusto ko pag nagbabibrate ka. Sandali. Sige, sige dito muna tayo. Ay, nako. Hindi na raw siya makakarating. Talaga naman, nood na lang ng mga view ko dyan sa sa bayan. Tsaga-tsaga mo dyan eh. Social distancing ka dyan, ha? Alam mo na. Makakaloka ka. Bala ka dyan. Teka. Ito nga palang si Kakay. Sabi niya, kukontak siya sa akin. Hindi na rin nagparamdam. Ano nangyari dito? Itong mga taong to talaga. Anyways, pasasaan ba tatawag din yan? Makapagluto na nga lang. Buti pa magluto na ako. Versus! Wow, paano? Halina kayo mga anak. Ready na ba kayo? Magluluto na tayo? Yes, kami! Dahil ready na kayo, isa mo ng pasingaw dance. Pasingaw dance. Let's hear it. Mga kusineros, mas makikilala niyo pa ang Versus sa pagbabalik ng Kusina ni Mama! Welcome back to Kusina ni Mama! At syempre kasama pa rin natin ang Versus, ang grand winner ng Pop Pinoy. At eto syempre, pakikitaan nila tayo ng kanilang winning piece. Kaya naman, kung ready na kayo, mga kusineras, narito na ang Versus! Ilang ulit nang gustong sumuko pag napapagod ng husto ang puso. Minsan ay nagdududa kung abot kamay bang mga tala. Ngunit ang tagumpay ay posible basta't kailangan trabahuhin dito simple. Ilaan ang oras, minuto at segundo, patuloy lang hanggang dulo. Hey, yeah. Alab ng puso magsisabi, aking gabay patungo sa huli. Sa dulo ay magwawagi, 'cause I'm a winner, winner. Di pa dadaig sa anuman, 'cause I'm a winner, winner. Kung mananaig, sige abang, 'cause I'm a di pa dadaig sa anuman, 'cause I'm a mananaig, sige abang, 'cause I'm a Hala nyo galing! Yay! Mga kusineros and kusineras, Pop Pinoy Grand Winner Versus! Galing, ang galing. Hinga mo lalim. Okay, isang tanong lang muna, isa na. Sino nag-choreograph niyan? Yung madalas sinong gumagawa ng choreo ninyo? Si Gab. Si Gab. Si Gab, aba, ibang klase. Mahirap bang turuan to mga to? Siyempre nakita ko, makukulit kayo eh.
Hindi po, madali lang po sila turuan. High pick up. Wow. So meron naman sila yung mga share ng bawat steps para mas mapadali. Opo, pag naubusan na po ako ng ideas, Tama. mahingi naman po ako. Teamwork. Tama yan. Dahil teamwork kayo at mauusig at pinagod ko kayo, deserve nyo naman kumain ng masarap. Okay? Totoo yan. Kaya naman mga kusineras, ito na, talagang pakakainin ko sila ng bonggang-bongga. Magluluto tayo ng sinigang na baka sa bayabas. Kaya dyan lang kayo. Magbabalik pa ang Kusina ni Mama! At ito na nga, ang gutom na versus. Pagluluto ko sila ng sinigang na baka sa bayabas. Okay, deserve niyo yan kumain ng masarap. So ito muna ang ating mga sangkap. Siyempre hindi mawawala ang Baka! beef. Nandyan ang Bayaba! hinog nating bayabas. Itong gagawin nating pampasimi. Di ba nasanay tayo sa mga sampalok, kamyas. Pero ito bayabas naman. At siyempre, meron tayong sigarilyas. Huwag kayong kakanta ng bahay kubo. Ha? Kangkong, okra, kamatis, sibuyas, at labanos. Ang ating pangsabaw at syempre ang patis. Okay? Ayan. So, syempre ready na si Mamang. Ako kulo-kulo na. Pwede na nating ilagay ang ating Baka! tumutuko. Anak, kayo na maglagay. Mag-ingat kayo ha. Meron diyang pot holder para hindi kayo mapaso. Ayan. Sige. Ihulog niya na, ihulog niya. Papasok ko dyan. Yan. Oo. Ano? Tapos, yung bayabas, sasabay na rin natin yung bayabas dyan, ha? Habang yung iba sa inyo naman, ay naghihiwa naman na ng, ingat kayo, ha? Ingat kayo, yan. Sino sa inyo nga mahilig magluto ulit? Si Ken. Si Ken po. Ay, si Ken. Kaya naman pala siya talaga yung unang-unang, sa pagluluto daw, makikita mo pa lang sa paghawak ng kutsilyo kung maalam na, no? Sige, tingnan nga natin. Yan, mga anak, maghimay-himay na kayo ng kangkong, Ayan, sige po, ako po ang taga-himay. Yan, maghimay-himay na kayo. Pagkatapos uhugasan natin yung mga gulay natin, hindi pwedeng, okay. Sa grupo ninyo, ito ha, habang ginagawa natin yung mga bagay-bagay, may mga katanungan lang si Mamang. Paano nabuo ang grupo nyo? Paano ba yan? Sa audition ba mismo, doon na kayo nagkita-kita? Or bago pa lang yung audition, magbabarkada na kayo? Okay. Ayun po, Mamang. Nung nabuo lang po kami kasi para po sa show. So, bali may manager po kami na nagbuo sa amin. Yung iba po sa amin, kinontact through social media. And kami naman po ni Jorel, nagkataon po na nung kailangan nila mag-voice lesson para sa show, kami po yung talent dun sa isang company po. So, bali nabuo lang talaga kami para po sa Pop Pinoy. Paano yung mga preparasyon na ginagawa nyo? Siyempre, kailangan laging bago ng bago yung papakita ninyo. Kailangan talagang yung kumbaga yung mga judges ninyo wow! Every week po kasi sa show, may binibigay silang parang mga genre. Kunwari, this week po, mga OPM, next week, rock. Pero pagdating naman po sa mga concept, Diyan po lahat kami nagtatagal. Nagtatagal po kami dyan. Kasi marami po kaming mga ideas. Tapos, pinagkakasunduan na lang po namin kung ano yung pinaka-best. Pagdating naman po sa choreo, si Gab po talaga yung pinaka-leader sa pagbubuo po ng mga choreo. Siya rin po yung main dancer. Yes. Ayun na nga, tuloy nyo na yung ginagawa ninyo dyan habang ilalagay ko naman yung ating bayabas para lumambot na. Ayan. Oopsie. Ayan. Tapa muna natin. Ayan. Tanggalin natin itong mga to. Wala. Diyan. Ilang minutes po ba yan pinapakulang? Nako, pagka ganyan baka, siyempre medyo matagal-tagal to. Siguro ba, depende. May maswerte ka makabili ka ng malambot na part, madali mo lang yan. Kahit mga bago mag-isang oras, pwede na. Pero pagka yung mga tigas na part naman, yung pinakamatagalan yan, 2. Pero kung may pressure cooker ka, madali lang yan. Diba? Pero since palayok ang ginagamit natin, yan, at lagi lang siya nakasara, madali ring magpapalambot tayo. Okay? So, syempre, di ba, sa grupo talaga, hindi maiiwasan lagi yung may mga, may paintriga, may tampuhan, may hindi ba? So, paano nyo nilalabanan yung ganong mga issues na para manatili kayong isang team?
Sa grupo naman po namin, di ba may mga ganun mga incident po. May mga ano naman po, mga neutral naman po yan. May mga taga-awa, taga-bate na, uy, ano na kayo, ganyan. Kasi hindi po pwede na sa grupo lahat palaban eh. Dapat may mga Taga-balance. May nagbabalance talaga. Opo. Saka nagkakaroon din po kayo mamang ng pagkakataon makapag-usap-usap po talaga. Dapat. Open forum po. Open forum. Oo, dapat may ganun talaga. Nakapag-usap po kami ng masinsinan po. Correct. Correct. Totoo yan. Totoo yan. Ay, naku, mahuhusay kayo mga bata. Dahil mahuhusay kayo, kayo ba itong sigarilyas, nakatikim na ba kayo ng iba't ibang klaseng luto ng sigarilyas bukod sa sinigang? Ako po parang hindi po. Uy, masarap to sa gata. Meron lang tayong konting patrivia about sigarilyas, ha? Oo, ang sigarilyas ay sigarilyas na tinatawag ding palang o kalamismis. Oo, kalamismis. Pinaniniwalaan galing ito sa bansang New Guinea. Alam niyo ba kung saan yung New Guinea? Africa? No, malapit yan sa Australia and New Zealand, that area. Doon niya malapit. Tinatawag itong winged bean sa English dahil sa apat nitong frilly extensions. Yun, nakita mo yan? Okay. Oo, di ba? Na para mga pack-pack. Pack. Para mga pack-pack. pack-pack. Oo. Ito ay good source ng vitamin A, vitamin C, at calcium. At syempre, nandiyan ang iron. Oo. Iron. Meron din itong antimicrobial at anti-inflammatory properties. Alam nyo, para din pala siyang yung luyang dilaw. May ganun din siyang matatagpuan sa luyang dilaw. Okay? Isa kayo dapat kumakain. Again, masarap din to sa gata na may halong kohol. Alam niyo kohol? Okay. May shell. Oo, masarap yun. Ganun. Ganun. Meron ba kayong katanungan? Ano mga katanungan? Mamang, ano bang mas maasim, yung bayabas o kamatis? Mukha ko. Hindi. Magkaiba kasi yan. Siyempre, mas ang bayabas kasi medyo may matamis-tamis bukod sa asim. Mas lamang ang tamis niyan, which is mayaman siya sa vitamin C. Ang kamatis naman ay sa lycopene. Lycopene. Lycopene, mayaman siya sa lycopene na kung saan ay good for the heart. Yan, okay? Diba? So, hugasan natin mabuti ang ating mga gulay. So, ngayon, dahil siyempre kayo ang grand winner ng Pop Pinoy. So, ano yung, kumbaga, aabangan pa sa inyo ng inyong mga tagahanga? Opo, Mama. Actually, marami pa pong mga plano. And up until ngayon po, bukod sa, di ba po, nanalo na po kami, hindi pa rin po titigil doon yung pagtitrain namin. Siyempre, pinaghahandaan po namin yung mga next po namin ng mga performance. And siguro po, kung may mga abangan po sila, ipopost po namin yan sa mga social media po. Yan. Sino yung inspirasyon ninyo? Sabi, may mga idolo kayo, hindi pwedeng wala. Sino yan? O, local muna. Local, siyempre. Siyempre po, unahin na po namin isa mga ngayon po na sinisikat po is SB90. SB9. Oo, yun sila. Opo, gagaling po kasing kumanta sa sumayaw. Yes, malaki na rin ang followers nila. Opo. Alam niyo, ma-achieve niyo yun. Basta, wag lang kayong maglilingas kugon. Basta yung kanina sinabi ko sa inyo, tuloy-tuloy lang yung pag-develop ng mga talents and mag-unity, magkaisa kayo. Hindi pwedeng kailangan mas angat ako, kaganyan. Kaya kayo team, kaya kayo group. Dapat tulungan yung umangat ang isa't isa para kayo ay marating nyo kung ano yung nilulook up nyo dun sa mga idol and inspirasyon ninyo. Diba? Totoo yan. At dahil naaamoy ko na, yung ating babango, no? Kukunin na natin yung ating bayabas, dudurugin na natin siya para mas lalong lumabas yung kanyang lasa. Okay? Pak! Wala mainit. So nakita, ayan pumutok-putok na siyang ganon. Ayan, dahil malambot na yung mga bayabas natin, durug-durugin na natin to. Pagkadurog, ilalagay ulit natin dyan para mas lalo lang lumabas yung lasa. Balik natin siya dyan. Andyan na yung lasa niyan. Ganon! Nakakagutom. Pagkatapos na, anak, ilagay na natin yung ating patis. Lagay malambot na ating baka. In fairness sa nabili ko, ha? Lambot siya, ha? Okay, ilalagay na natin yung ating patis. Ingat-ingat din sa paglalagay. Baka umalat. Pero kasi, di ba, may masabaw siya. Pag nilagay pa natin yung ating gulay, kakatas pa yun. Dadagdag pa ng sabaw yun. Kaya naman, maaaring tumabang. So, pag matabang, kayo nang bahalang umadjust na lang din ng lasa. Di ba? Ay, anak, akin na pa rin kamatis at saka ano natin.
Kalimutan ko na yan. Kasi chika yan ng chika. Chika kayo ng chika. O, di ba? Lagyan natin sibuyas at kamatis natin para kumapit na rin yung lasa dyan. At yung kamatis, magbibigay din siya ng asim. Di ba? Yun. Okay. Yun. Pagkatapos niyan, hintayin natin kumulo ulit. Pag kumulo, ilalagay natin muna yung mga matitigas na gulay. Ano ba yung matitigas na gulay? Ito. Labanos. Okra. Matigas nga. Tigas nga, no? Para hindi lalambot yan. Labanos! Yan. Mga batang to. Ewan ko sa inyo. Labanos. Takpa muna natin. Labanos. Ayan. Siyempre tayo, hindi naman tayo, bilang tao, hindi naman tayo ganito, asa lang tayo ng asa ng, may time na kailangan mo talagang matuto. Ano yung unang-unang niluto nyo? Itlog, hotdog, nasunog ba? O ano yan? Kigab muna. Itlog po. Ano nangyari? Nung una, nabasag yung dilaw. Pagkalagay ko. So hindi siya, dapat sunny side up siya. Tapos naging scramble na. Scramble na. At least try niya, di ba? 2 in 1. 2 in 1 yung naluto mo. Mahusay ka doon. Mahusay. Magaling ka doon. Nag 2 in 1 ka nga eh. Di ba? Hello. How about you, Ken? Ano din po, itlog. Pero wala, sunog po lahat eh. So, bakit? Kasi Walang nga po, mantika. first time ko din magluto ng itlog. Oo. So, dinaan ko na lang po sa ketchup. Wala na umay. Para hindi mapait yung lasa. So, sayang naman kung itatapon din. So, Wow. pinaghirapan din yun. Mamaya panonoorin ko kayo paano nyo kakainin itong sigarilyas na to, ha? Let's go, Kin! Ito si Kim, favorite niya po. Paborito niya po ang sigarilyo. Hindi po makain ng gulay. Ano gulay? Oo po. Naku, anak, kailangan mo ng gulay kasi fiber yan. Oo nga po. Pero para sa inyo po yan, katitikman ko po talaga. Para kayo mama. Gawin mo na rin yan para sa'yo, para sa Yes, kalusugan mo. Kasi yung energy ninyo, di ba, grabe kayo makasayaw. Okay, Tapos mga kailangan sayaw. nyo yan, ha? Kailangan nyo yan. Kasi grabe din yan sa source of energy ang ating mga gulay, Opo. fiber, para malinis yung ating mga digestive system. Kasi I used to be a dancer. Yes. So ang hirap sumayaw ng parang may nararamdaman ka, lalong-lalo na sa tiyan mo. Na feeling mo parang bloated ka. Pero pag, yes. Pag pero gulay, magaan lang, may no? ganun kang pakiramdam. Opo. Kailangan mong parang dumighay na parang pero kasi pag regular ka kumakain ng mga gulay, talagang nililinis na yung mga aspect. Pag sa prutas naman, number 1 is pinya. Pinya and papaya. Yan, napakayaman yun sa fiber. Okay? Okay. So, ready na kaya yung ating Ready ka na ba? Ready na tingnan natin, ha? Let's get it. Ay, di ba? Siyempre, tatanggalin natin to. Ano po yan? Pula. Ano po yan? Bubbles. Bubbles. Bubbles! Oo. Gusto ko kasi malinis yung sabaw. Hindi yun yung Clear. taba ng Yan yung ng meat. So gusto ko, bakit nakita ko din yung ating mga nanay, yung ating mga lolo't lola pag nagluluto, tinatanggal din talaga nila yan para daw malinis yung sabaw. Yan! O, di ba? Caring na. Dahil yan, nilagay na natin yung ating matitigas na gulay na kung tawagin ay... Labanos. Lagyan na natin dyan. Ay! Tumalon. May nanghingi doon sa labas. Buhay Okay. pa? Katapos niyan, pwede natin ilagay ang sigarilyas. Kasi medyo maano rin ito eh. Wing bean daw, wing bean. Wing bean? Yan ang galing sa Takpan muna natin. New Guinea. Sipagigab. Wow! May kamukha ito. Kapatid ni Coco Martin. Sino po? Si Ricky. Ay, Ricky Martin! O, akin na yung Kengkong. Kako! Balik nyo! Diyos ko, Jai, ho, nasa ka ba? Bakit iniwan mo ako sa mga to? Pero enjoy naman ako. Masaya kayo kasama. Bumabata ako ulit. Diba? Batang-bata pa Lalagay na naman. natin ang Batang-bata. ating kangkong. Ayan. Pagkatas takpa muna natin. Gutom na ba? Yes! Gutom na. Mahilig ba kayo sa sausawa? Ano mga sausawan ang gusto ninyo? Patis. Patis. Tama yan, wag lang sa problema. Oo, patis na may sili. Mahilig ba kasi mga spicy food? Ay, I hate kalamansi. Bakit po? Hindi ko alam. Hindi ko bet yung patis na may kalamansi. Pero marami ako nakikita na nilalagyan ng kalamansi talaga yung patis. Sinong pinakaando ito? Yung matapang talaga sa anghang? Si Ken. Chicken. Sino? Si Chicken. Si Ken. Lagi
ng nugget? May mga buhay ba kayo? Ako din po, kaya ko din naman. Pero mas grado lang po kasi sila. O at syempre, kung may mahilig sa maanghang, may mahilig din naman sa matatamis. Okay? Dahil hinihintay na lang natin lumambot yung ating kangkong. Naku, napakasarap mamaya ng panghimagas natin. Yay! Talagang, lalo itong panghimagas natin na to, pag sinaga mo talaga to ng gawin na, alam mo yun, ng very, very traditional way, napakasarap talaga nito. Sobra. Naku, unya-unya. Maya-maya ako sasabihin sa inyo. Unya-unya. Tingnan mo nga anak kung ready na yung ating sinigang. Dahan-dahan, Gab. Parang... Tingnan nga natin. Ay, ready! Ayan na nga, dahil ready na po ang ating sinigang na baka sa bayabas. Mamaya sa pagbabalik natin, magluto tayo ng banana chips. Ay! Abang-abang natin dyan. Magbabalik pa ang... Kusina ni Mama! Kagaya ng pinangako sa inyo, syempre, versus narito na ang ating banana chips na panghimagas. Ho, 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 ho. At ito na nga ang ating mga sangkap. Syempre, pag sinabing banana chips, anong bida? Banana. Bukol itong mga bata. Apple. Banana or saging na saba. Okay? Meron tayong linga or sesame seeds. Yan. Peanuts. At brown sugar. At konting-konting tubig lang. Kasi para matunaw natin doon yung ating brown sugar. Konti lang. Okay? Okay, so sino dito ang maaasahan natin? Si Kim po, maasahan natin si Kim. Ako po. Sige, magbalat. Alam nyo, perfect na sa banana chips, yung hilaw na saging na saba. Ako po. Yung mas hilaw, mas perfect yon. Oo, kasi pagka hinog na yung ginamit natin, maaaring ito ay madurog. Diba? So, hindi kagaya ng, yung hilaw talaga, madaling natin. So, kukuha lang ako na, napasuyo nga yung square na yun, square. Pili. No, from Luwid Local. Thank you, Luwid Local. Yan. Thank you po. Thank you po. Yan. So, eto na nga, syempre, tayo magbabalat-balat ng mga anak at maggagadgad-gadgad na tayo. Ano ba yung mga ano nyo? Kagaya ng sinabi ninyo, ang kaya nyo lang ito, itlog. Yes po. Sa mga panghimagas, bakenemen, meron kayong mga Bikini, maaasahan ano dyan. Halo-halo? Alam nyo ba? Okay, sige, kumakain kayo ng halo-halo. Paano ginagawa ba yung halo-halo? Minatamis na saging po. Ano pa? Lulutuin. Yellow. Ay, yung dugtungan naman. Garbanzos. Sago. O, sige, ganito ha? Ayun po, Sige, dugtungan po tayo. Dugtungan po tayo. And, go! Sago. Yellow. Nata de coco. Langka. Yung pangkudkod. Ay. Oo nga naman. Sige. Oo nga naman. Hindi, baka pag nangyayala ko ng pagod. I'll go. Garbanzos. Ay, social, gulaman. Ubi ice cream. Ay. 5, 4, 3, 2, Pasas. pasas. Minudo. Hihiwain natin ng maninipis yung ating saging na saba para perfect sa ating banana chips. Pagkatapos niyan, ibibilad. Maganda to, pinabibinibilad mo na sa araw. No, pero kung wala naman kayong time na mabibilad sa araw at maulan, pwede naman yung ating dryer chuch. Ano yun? Air dryer chuch. Air fryer. Yun, oo. Okay, meron tayong konting patrivia sa saging na saba. Saging na saba, ito ay ready nang i-harvest kapag umabot na siya ng 150 to 180 days. Ang tagon. So, bibilangin natin. Oo, magtyaga-tyaga kayo. Yun na ang pinaka-perfect. Pagkatapos, mamumulaklak yung puno. Oo, mas matagal ito kaysa sa ibang klase ng mga saging. Kilala ito sa English na sweet plantain. Oh, di ba? Sweet plantain. Compact banana o papaya banana. Ganon. Ito rin ang pina-process para makagawa ng mga favorite nating ketchup. Yung mga banana ketchup. Yun. Saba din po. Oo, ganon. Kasasabi ko lang. Nakikinig ka ba? Oo, ganon. Ito na, gagadgarin na natin, ha? I-chop na ganyan. Ingat lang kayo, matalas. Oo, ganyan. Ito yung pinaka-perfect na nipis niya. Yung tamang ano. Ayan, oh, papakita ko sa inyo. Wow. Siya! Diba? Yan o. Anong tawag dyan, mamang? Ang ginagamit. Dito po. Ito ay kamag-anak ni Manny din. Siya ay mandolin. Ay! Magaling.
Tapos, Ilang oras po binibilad para po tumaga? Para 100 plus days din po. hindi naman, makikita niyo naman yung texture niya kung perfect na yung pagka-dry niya. Kailangan niyo medyo yung lumutong na siya sa pagkakabilad. Yun ang perfect. Which is, papakita ko sa inyo yung Ang hirap magluto ng ganyan pag umuulan. Ayan. Hindi mo bibilad. Ito yung pinaka-perfect na binilad ko. O, diba? Ayan. Pinabilad ko to kay Jaiho nung paano. 100 day. Yan, ganyan. Itong pinaka-perfect niya. Okay? Yes. Oh, yung hinawakan nyo, yun yung kakainin nyo. Okay? Hindi. Just lang. So, dahil ready na siya, sino sa inyo ang pwedeng magbayo ng ating peanuts? Kasi i-sprinkle natin yan mamaya. Okay? Ikaw yun. I-sprinkle natin siya mamaya. Sprinkle. Yan. Sprinkle. Ang tawag dito ay? Mortar and pestle. In Tagalog, Pangbayo. Pantad-tad. almires. Almires? Oo, ganon. So, eto na, magtutunaw na muna tayo ng ating sugar, brown sugar. Magtutunaw na tayo. Mas konting-konting lang tayo na. Konting-konting tubig lang. Kumbaga parang panghatid. Kailangan ng apoy natin alalay lang kasi baka mamaya masusunod. Ayan, dahil tunaw na ating sugar, hininaan na natin ng bonggang-bongga yung ating apoy. Lalagay na natin yung ating banana chip. Banana! Let's go. Anong petsa na? Hindi pa nakarating dito yung banana. Okay. O, unti-untiin natin. Anak, pwede ikaw maghulog. Dandahan lang, ha? Para lang magpantay yung sugar. Dandahan lang yung paghulagay ng banana. Sige lang. Hulog ko lang? Oo, dandahan lang. Huwag mong totodo, ha? O, sige. Sabihin ko. Get it. Wait lang. Go. Next, sige, hulog lang. Yan, para lang mapantay. And stop. Teka lang muna. Diba? Ang bango, no? Yes. Kahit yung alaga naming aso. Kilala mo yung alaga sa Nagugutom na alaga rin. namin. Si Douglas. MacArthur. Si Douglas. Douglas MacArthur. Nabanguhan siya, di ba? Alam mo naman si Douglas, kakain tayo, huwag ka ng dyan. Opo. Alam mo kung bakit Douglas? Bakit po? Kasi siya na yung huli naming aso, Douglas. Huli na yun. Huli na pala kaya Douglas. Okay na yan, okay. Ngayon, pag once kumapit na lang lahat ng sugar natin sa ating banana chips, palalamigin natin ng very, very light at saka natin i-sprinkle yung ating... Asan na yung pinaano kong ano sa inyo? Sprinkle! Peanuts and... Sprinkle! Ayan, sprinkle natin yung ating peanuts at ating sesame seeds. Pagkatapos, ito na, this is the best part, yung paborito mong... Sprinkle! Oh, gusto mo i-try? Halika. O sige, sprinkle ka dyan. Ito po ba muna? Ikaw, bahala ka. O, Ayan, pag mga ganyan para masarap lang po. Ayan. Salt Bay. Oo, di ba? Ayan, kayo din. Oh, ayan, sige. O, ganon. And then yung peanuts. Ayan. Ayan na siya. May peanut. Nalagyan na rin natin ng... O, dagdagan pa ng konti pang sesame seed. Ready na! Oy, handang-handa na ba kayo kumain? Handa na magtikman ng ating mga niluto? Yes! Abang-abang lang mga kakusineros-kusineras. Magbabalik pa po ang... Kusina ni Mama! So ready na ang ating sinigang na baka sa bayabas at ang ating banana chips. Yay! Oh, bagong lahat, tradisyon dito sa amin, sa kusina ni Mamang, ang bisita po ang nagli-lead ng prayer. Sino sa inyo pwede mag-lead ng prayer? Ako na lang. Okay, go. Okay, in the name of the Father, of the Son, and of the Spirit name. Dear Lord, thank you po at pinagtipon-tipon niyo po kami dito. Thank you po at may masarap na pagkain sa harap namin ngayon. Thank you po kay Mamang sa pag-imbita po sa amin dito. Lord, please nourish our soul with your divine grace as you nourish our body. So, Amen. Yes. Yan. O, sino pinakabata dito? Josh!
siyempre. Ikaw magsasagot. Hindi. Unahin natin pinakabata. O, kuha na kayo ng mga kanin ninyo. Bata din maghugas ng pinggan. Kuha na, ikaw din maghuhugas, ha? Ganun talaga, di ba? Pagkabata, lagi, hoy, kunin mo nga ano doon, kunin mo nga ano dyan. Pagbata, talagang ano no? Lagi nabubuli ng mga ate tsaka kuya, no? Okay. Ayan, sige, mga anak, kain na tayo, ha? Excited kayo, di ba? Mamang. Tikim-tikim na ng mga sabaw-sabaw. Alam nyo na yan. Hanggat mainit. Sino ayaw ng gulay nga ulit? Sin! Hindi lahat tayo kakain. At dahil di ka kumakain ng gulay, tatambakan kita ng gulay. Nangako Sige po, ka. kakain po Para sa tayo ng next gulay para kay... Oo. Ano po, para kay Ma'am. Okay. Pwede na kayong kumain. Go, go, go. Ay, sorry. Ayan. Thank you po. Ayan, kain na. Ito, Si Josh, ayan, po. Kain na. Go. You like it? Yeah! Ayan. Pero excited kami na makitang at least may kinain ka dyan. Nagulay. Kahit na alin dyan. Sige. Kamatis, kamatis. Gulay! 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 Wait Gulay! lang. Nandun ang nginginig. Sige. Go! Merry Christmas. Oh, inginuyaan niya in fairness! Paano? Woo! Thank you po. Tuwan-tuwa ako kasi napakain ka ng gulay. Thank you! Thank you din po. Palapakan niyo naman siya. Di pa nandiyan pa yung kangkong eh. Ano ba namang... eto. Huling katanungan sa inyong, para sa inyong lahat. Ano yung natutunan ninyo sa traditional way of pagluluto natin dito? Ano yung na-realize ninyo? Of course, unahin natin ang ayaw na ayaw sa gulay. Ken? Ano po? Ako po masaya naman po pala na talagang magluto. And yung gulay naman po, siguro ipag binigyan ko pa po siya ng onting patience, baka magustuhan ko po. Kumbaga nainganyo ka kumain ng gulay kasi nakita mo kung Opo. paano yung pagpa-prepare natin ng, alam mo, yung masaya, hindi Opo. ba? At saka yung tradisyon na nakita mo, na-imagine mo yung ating mga lolo't lola. Opo, kung paano nila Diba? niluluto po yung mga dati. Diba? And of course, Joe, Ako po nakita ko po dito po sa kusina ni Mamang po na parang nakaka-enjoy din po talaga yung pag-traditional way of cooking po talaga. Kasi parang ngayon po kasi sa ngayong panahon parang puro automatic po, parang sila na po gagawa. Pero ngayon po dito po parang nakaka-enjoy din po yung experience po na ako po mismo din nakapagluto po, nakapag-prepare po. diba? And of course, si Josh, Ako po yung pinaka natutunan ko po dito is yung mga sinaunang malasa po ng pagkain kung paano po niluto as traditional. Kasi yung taste buds po natin ngayon, yung mga makabago na po yung at niluluto dapat may natin. taste buds tayo. Opo. Makabago na po yung kinakain natin mga pagkain saka mga instant na po. Ito pong traditional cooking talagang iba rin po yung magiging lasa niya pag ito po yung hinain sa ganitong klaseng. Ang sarap lang balikan nga, di Opo. ba? And of course, si Gab. Ako naman, na-realize ko na ang sarap pala ng sinigang na baka sa bayabas. First time mo ba? First time. Talaga? Okay. Ayun, napakasarap po kasi parang super natural po ng lasa niya. Yan. And of course, ang deadma doon sa kanyang okra. Ken? Sa akin po, simple lang. Pag uwi, may bago na alam na lulutuin. Ang dali lang ba? Yes po. Hulog-hulog lang tayo. So, pag nagugutom ako, lulutuin ko pa yan. Oo. Super dali lang at syempre pwede nyo itong ipagyabang sa inyong mga Yes. kung sino man yung mga gusto nyo paglutuin, yung girlfriend nyo man niya, kung pamilya ninyo, best friend o kung sino man yan. At ang importante yung experience, na? Yun, yung experience. Correct. At syempre, ready na ang ating banana chips! Let's get it! Dahil dyan, wala. Itikman din natin yan, syempre. Di ba?
Ako, alam niyo ba yung ating mga OFWs na papanood tayo, baka naman gusto niyo silang mag-say hi, hello to them. Hello po! Hello po sa ating mga OFW. Sa ating mga OFWs na nanonood, sumusubaybay sa atin. Kung nais niyo pong matutunan, at alam ko, na-miss nyo na rin yung ganitong mga klaseng lutuin. Aba, sa inyong mga kamag-anak, ipaluto nyo to sa kanila. Kung dyan naman, kung nasaan man kayong lugar. Aba, kayang-kaya yung lutuin ito, napakadali din naman. Kaya naman, panoorin nyo lamang po ito. Ang paborito nating sinigang, gawin nating kakaiba dito sa sinigang na baka sa bayabas. Ang mga sangkap, baka, bayabas, sigarilyas, kangkong, okra, kamatis, sibuyas, labanos, tubig at patis. Pakuluan ng sabay ang baka at bayabas. Kapag malambot na ang bayabas, hanguin ito at durugin. Pagkadurog, ibalik ito kasama ng baka. Timplahan ito ng patis. Sunod na ilagay ang sibuyas at kamatis. Hantayin itong kumulo. Pagkakulo, ilagay ang mga matitigas na gulay, ang okra, labanos at sigarilyas. Takpan ito at palambutin. Kapag malambot na, ilagay ang kangkong. Pakuluin lang ito ulit at pwede nang kainin ang masarap na sinigang na baka sa bayabas. Para naman sa panghimagas, gawin ninyo na rin itong banana chips. Ihanda lang ang hilaw na saging na saba, linga, mani, pulang asukal at tubig. Hiwain muna ng maninipis ang saging na saba. Pagkahiwa ay patuyuin ito sa init ng araw. Sunod na dikdikin ang mani. Sa mainit na kawali naman, tunawin ang pulang asukal sa tubig. Kapag nag-caramelize na, dahan-dahang ilagay ang saging. Kapag kumapit ng asukal sa saging, hanguin ito at palamigin. Pag malamig na, ibudbud na ang linga at dinikdik na mani sa ibabaw ng saging at pwede nyo nang kainin ang malutong na banana chips. Nako, maraming salamat mga kusineros versus! Maraming salamat. Ang dalangin ko sa inyo, kayo manatiling safe, manatili kayong malusog para marami pa kayong mga matanggap na mga biyaya, maraming projects. Galingan ninyo ha, tandaan nyo, unity, team kayo ha. Tulungan to each other, alright? Tapos, lagi kayong maghanda ng mga, kumbaga, mga pampawaw sa inyong mga followers. And dumami sana inyong mga rackets, okay? And of course, sa ating mga kusineras, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. Thank you. Naway nabusog po namin ng inyong mga mata, ng mga masasarap na pagkain. Hindi lang inyong tiyan, kundi ang inyong mga ngiti, ang inyong mga labi. And of course, ang inyong mga puso. Maraming salamat po. And syempre, tayo po ay kailangan talaga nating ini-enjoy lang ang araw at magbalik tanaw po tayo. Hindi po masama ang tayo ay umusad para sa ating kinabukasan. Ngunit wag nating kakalimutan ang ating pong nakaraan. Okay? Kita-kita ulit tayo next week dahil sa kusina ni Mamang siguradong babalik-balikan! Kilala ko to, si Aiza at Tilitan! Ba naman kayo? Welcome naman sa aming munting kabukiran. Ito nga, magluluto po kami ng tokwat baboy sa kinchay. Correct. Chef naman to si Lisa. Ano bang dapat nauuna? Sibuyas. Pero ako para sa akin, dapat nauuna, mamalengke ka. Diba? Magugustuhan mo to, Lisa, ang ating dalandan with lemongrass. May tikiman! Ay, unahin ang bisita, Karen! Yes. Masarap maging bisita, no?